Praise the Lord. Maraming salamat, worship team. Praise God. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, salamat po for this time and opportunity na kami lahat, magkakapatid, ay magsama-sama para purihin at sambahin ka. Salamat sa bagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa kalakasan na kami nakahihinga pa, na kami nakababangon pa araw-araw. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa aming buhay na pinaparanas mo sa aming pamilya, sa aming personal na buhay, sa iglesyang ito, Panginoon. Napakabuti mo ngang tunay. Hayaan mong muli, O Diyos, sa aming pagpakikinig at pag-aaral ng salita, mangusap ka sa amin. Palakasin mo mga nangihina, i-restore mo nangangailangan ng restoration. Magkaroon kami muli ng apoy at revival, kalakasang nanggagaling sa iyo. At Lord, wala pong tao o sino man ang maitaas, kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Sige po, malakas ang palakpak kay Lord. Come on, church. Huwag tayong mapagod ng pagpupuri at pagpapalakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Sabi mo sa katabi mo, masaya akong narito ka ngayon. Amen. Ulitin mo, sabi mo sa kanan at kaliwa mo, masaya ako na nakikita kitang nasa pagsamba kay Lord. Amen. Praise God. Bagamat yung ibang mga kapatid natin ay do believe, nahihirapan po siguro dahil sa ulan. Yung iba ay maaaring nahihirapan na bumangon. Yung iba naman ay maaaring nahihirapang pumunta dahil maaaring basa sa kanila. O yung iba po ay ayaw mabasa. No? Kaya po wala. Pero mabuti at ang masaya, tayo ay nandito ngayon. Amen. At maging ugali na po natin, no, mga kapatid, ang paglago natin kay Kristo at pagkilala sa Kanya sa paglilingkod lalo, ay anuman ang mangyari, in spite and despite of. Sabi mo sa katabi mo, anuman ang mangyari, magsasamba tayo kay Lord. Amen. Wala po dapat na dahilan na ang dahilan lang ay hindi nagising. Ha? Hindi dapat ang dahilan ay dahil sa may lalaban ako. Ha? Hindi ko natapos yung labahin ko kahapon kaya ngayong gagawin. Hindi dapat maging dahilan yung dahil sa yung mga bagay na alam nating hindi valid kay Lord. Tama ba? Hindi naman po ganun kahigpitan, church. Basta alam mong nasa tama ka. Amen. Now, kung kami man po ay nakikita niyong wala, minsan, no, ako po'y minsan ay hindi nakakarating sa inyo ay dahil may dahilan. Meron po ko mga invitation or may mga activities po na gawain din po ang dahilan. Pero sabi mo sa katabi mo, masaya akong narito ka ngayon. Ang ating po pag-usapan ay hango, and I pray para po sa ating lahat na narito, sa mga nanay at tatay, mga naglilingkod kay Lord, sa mga kabataang meron pong nilalaban sa buhay. At ito'y hango sa Joshua chapter 1, verse 6 to 7. Joshua chapter 1, verse 6 to 7. Be strong and courageous. Sabi nga natin, sabihin, be strong and courageous. Sabi ng Panginoong Diyos, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Sumunod, be strong and very courageous. Sabay-sabay nga natin sabihin, be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then, you will be successful in everything you do. Amen? Pagka nangyari yung be strong and courageous, be strong and very courageous, be careful to obey all the instruction, then, doon pa lang yung success na ibibigay ng Diyos. Nandiyan kayo? Pag-usapan natin ngayon is about a call to be strong and courageous. Sabay-sabay nga natin sabihin to, a call to be strong and courageous. Ang panawagan na maging matatag at maging matapang. Ito po'y para sa lahat ng mga tatay na may nilalaban sa kanilang pamilya. Para ito sa mga nanay na maaaring ikaw ang nagtataguyod ngayon sa iyong pamilya. Para ito sa mga individual na maaaring may sakit karamdaman pero kailangan mong magpatuloy mabuhay.
Nandiyan kayo? Ito'y para sa mga naglilingkod sa Diyos na maaaring meron kang hinaharap na hamon sa paglilingkod. Ito'y para sa ating lahat na ang tawag ng Diyos at panawagan, tayo'y maging matapang at maging matatag. Sabi mo sa katabi mo, maging matapang at maging matatag. Ang katotohanan, siguro hindi ito iba sa lahat ng nakakaranas na lagi silang nagiging matapang. Kasi talagang may mga taong ano man ang harapin, ano man ang pagsubok, talagang nagiging matatag. Tama? Pero dumarating ba sa inyong buhay na minsan napapagod kayong maging malakas? And sometimes you are tired of being strong. Minsan kapag mag-isa ka, pag wala kang kausap, napapagod kang maging malakas. At minsan habang nagdadrive ako, papunta po sa gawain naman nila, about siguro, actually nasa record ko po ito Tingnan ko po lang para makita nyo po. Ito ay binigay sa akin ni Lord habang ako'y nagdadrive sa Rojas Boulevard, June 17 at 5:53 p.m. Okay? At ang binigay sa akin ng Diyos is yung salitang nakakapagod maging malakas. At gusto kong basahin sa inyo ito, maaari makarelate ang iba sa atin doon sa mga taong pagod ng maging malakas. Kasi totoo, minsan nakakapagod Tama? Nakakapagod na minsan, ikaw ang pinaguhugutan ng lakas. Nakakapagod, minsan, na ang tingin sa'yo ay laging malakas. Kaya, nirecord ko po ito, at nung pagtapos kong i-record, sinulat ko. Pakinggan niyo po. Para sa lahat ng minsan napapagod maging malakas. Ang title, nakakapagod maging malakas. Naamin mo na ba, minsang pagod ka na rin? Nasa likod ng mga ngiti, tawa at halakhak ay pagod na ikaw. Nasa kahit tingin nila, tas noong gumagawa, posturang-postura, pero pagod ka na. Totoo lang, mahirap aminin kasi maraming nakatingin. Umaasa sa'yo, hinuhugutan ka ng lakas. Kaya sa totoo lang, nakakapagod maging malakas. Nakakapagod kasi marami kang binubuhat. Nakakapagod kasi hindi ka pwedeng manghina. Hindi mo pwedeng ipakitang gusto mo na rin palang magpahinga. Gusto mo na rin palang bumigay. Nakakapagod kasi di nila alam yung nararamdaman mo. Lalo't alam nila malakas ka. Kaya nakakapagod maging malakas. Paano kaya kung malaman nilang hindi ka naman talaga malakas? Paano kaya kung malaman nilang sa likod ng nakatayong ikaw ay bagsak na kalooban? Akala kasi ng iba hindi nauubos ang iyong lakas. Na hindi mo naiisip, sumuko. Ngunit ang totoo, sagad ka na, ubos ka na, dahil pagod ka nang maging malakas. Nakakapagod dahil minsan pinipilit mo lang maging malakas para sa kanila, para hindi sila manghina, para hindi sila mapahiya, para hindi sila mawalan ng pag-asa. Kaya nakakapagod maging malakas. At kung aaminin, pagod ka na, may maniniwala kaya? Paano na sila? Paano na ang iyong pamilya? Pero sa dulo ng bawat araw, sa tuwing uuwi tayo sa ating tahanan, okay lang maging mahina. Okay lang, amining hindi ka laging malakas. At makita nating lahat na si Kristo lang ang ating kalakasan. Na sa totoo lang, nakakapagod talagang maging malakas. Ngunit salamat dahil nandyan ang Ama nating nasa langit na hindi kailanman napapagod. Siya ang ating halimbawa at sa Kanya tayo humuhugot ng lakas. Nakakapagod maging malakas. Now, may dahilan bakit kailangan tayong humugot ng lakas. Tama? Sabi mo sa katabi mo, minsan ba pagod ka na rin? Na kailangan kang magtrabaho pa rin, magpakita ng lakas, kailangan ka pa rin ngumiti, mag-encourage. Pero sa likod ng lahat ng yon ay napapagod ka. At hayaan natin sa oras na ito, tayong lahat, sa magitan ng mensaheng ito,
tayo ay umuwi na pinalakas ng Panginoon. Amen? Na hindi yung lakas natin. Kasi kung tayo sa ating lakas, bibigay ka. Tignan mo lang yung asawa mong makulit, ayaw ka na eh. Di ba? Tignan mo lang yung mga kasama mo sa bahay, surrender ka na eh. Tignan mo yung bank account, naku po, hallelujah. Pag tignan mo yung laman ng rep, pag tignan mo yung mga bayarin mo, talagang minsan parang gusto mo nang sumigaw at mag-aladar na, mawala na sa mundo. Tama? Pero hindi pwede. Kasi kailangan tayong maging malakas. Dumarating talaga sa buhay ng tao na tayo nanghihina. Tama? Nasa kabila, sabi ko nga kanina, sa likod ng mga nakatayong ikaw, may bagsak na kalooban. At nangyari yan, hindi po yan excuse. Maging sa Bible, si Moses, sa panahong nadala niya ang Egypt mula doon sa pagkaalipin at napalaya doon sa Egypt for 400 years na sila'y alipin, napalaya niya sa tulong at biyaya ng Diyos through signs and wonders. Sinamahan siya ng Panginoon. At ito na, naglalakbay na sila, umaawit sila, ang saya-saya ng buong bayang Israel, 2.5 million na kanyang kasama, nag-aawitan. At nung sila'y makarating doon sa dulo, ang harapan nila ay dagat na pula, nagdalawang isip yung Pero, at ang sabi, muli nating kunin ang mga Israelites. Sino ang magtitimpla ng kape sa atin? Sino ang maggagawa ng pyramid sa atin? Sino ang magtatabaho sa atin kung wala na ang mga taga-Israelites? Kunin natin silang muli. Kaya hinabol ni Pero kasama ng mga mandirigma ng Egypt na nakasakay sa karwahe, hinabol nila ang Israelites. At ito na, nasa harapan sila ng dagat na pula. Nasa likod nila, ito yung mga mandirigmang Ehipto. Hindi sila marunong makipaglaban. For 400 years, hawak lang nila ay piko at pala. Hindi sila marunong makipag-espadahan. Natakot ang bayang Israel. At nagsigawan sila kay Moses. Sabi nila, Moses, dinala mo ba kami dito sa ilang para mamatay? Moses, wala na ba nalilibingan sa Egypt para dito kami mailibing sa ilang? And then sumagot si Moses, Exodus chapter 14, verse 13. Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians, the enemy you see today, you will never see again. So dito makikita natin yung tinig ni Moses na nagsasalita sa mga tao, huwag kayong matakot, maging matapang kayo, maging matatag kayo, sapagkat tutulungan kayo ng Panginoon. At ang inyong kalabang nakikita, hindi nyo na sila makikita pang muli. Verse 14, ito sabi niya, at ang sikreto, ba't di natin sila makikita? Sabi ni Moses, kausap niya, sumisigaw siya, maaaring nakatayo siya doon sa isang bato. Nandun yung mga tao nagkakagulo, tinitingnan na nung mangyayari. Anong gagawin ni Moses? And then sabi ni Moses, the Lord will fight for you. You need only to be still. So nag-encourage dito si Moses. Nagpapalakas. Kasi ang mga tao ay takot na takot. Ito na yung umalipin sa atin for 400 years. Kukunin na muli tayo o kaya baka patayin tayo. Pero sabi ni Moses, huwag kayong matakot. Kasama niyo ang Diyos. Dito kita natin yung tapang ni Moses, di ba? Maaaring that time, mga tao nga, kailangan ano bang mangyayari? Tignan natin yung sunod na hakbang na gagawin ni Moses. Then verse 15, pagkatapos niyang sabihin yan, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Sabi ng Panginoong Diyos kay Moses, bakit ka umiiyak sa akin? So ano nangyari dito? Tell the Israelites to move on, sabi ng Diyos. So ano nangyari? Mula sa nagpapalakas, maya-maya umiyak sa Diyos. Nakita niyo yung eksena? Ha? Sabi niya, huwag kayong matakot. Puro reklamo yung buong bayang Israel. Bilang tumayo, si Moses bilang leader, huwag kayong matakot. Ang Diyos ang tutulong sa inyo. Hindi ang mga kalaban nyo, hindi nyo muli makikita. Then, anong ginawa niya? Eksena, sabi ng Diyos, huwag kang umiyak. Ibig sabihin, umiiyak siya. Hello? Yan ang buhay ng maraming mga leader.
na nagpapakita ng lakas pero sa kabila ay may takot din. Sabi sa katabi mo, gano'n ka rin ba? Ha? Siguro ito yung sa mga tatay na kailangang patuloy na maging matatag para sa kanilang pamilya. May kausap po ba ako rito? Ito'y para sa mga single mom na nilalaban nila ang kanilang anak sa kabilang mag-isa sila. Ito'y maaari sa mga may sakit karamdaman na nandiyan na nilalaban mo ang iyong buhay. Maaari pinapakita mong malakas ka at matatag ka pero sa kabila ng yon, umiiyak ka. At ang sabi ng Diyos, Moses, bakit ka umiiyak sa akin? Sabihin mo sa Israelites na tumayo sila at magpatuloy. Amen? Kaya nakita ito, maaari ni Joshua. Nakita niya ang bigat ng pagiging isang leader. Nakita niya ang bigat ng isang ama ng bayang Israel. Kaya nung siya na ang maging leader, sinabi ng Diyos sa kanya, Joshua chapter 1 verse 6 to 7, ito yung binasa natin kanina, be strong and courageous. Be strong and very courageous. Then you will be able to be, then you will be successful in everything you do. Ang totoo, sabi sa katabi mo, normal lang matakot. Totoo, normal lang, natatakot tayo. Bagong trabaho, natatakot ka. Bagong kasal, natatakot ka. Tama ba, Pastor Benderson? Ano na kaya mangyayari sa amin? Bagong graduate? Tama? Bagong ministry? Bagong appointment? Lahat. Normal maging matakot eh. Sabi sa katabi, normal ang matakot. Ang hindi normal sa mga mananampalataya ay yung na-overtaken ka at pinangungunahan ka ng takot. Amen? Kaya ang kailangan, be strong and courageous. Sabi sa katabi mo, be strong and courageous. Kasi normal maging matakot. Totoo lang, lahat naman tayo natatakot din eh. Yung iba nga, wala namang dahilan talaga yung takot mo, pero natatakot ka eh. Yung iba, takot sa dilim. Meron ba rito hanggang ngayon, takot pa sa dilim, laki-laki mo na. Sana hindi naman yung ganun ang kinatatakot natin, ha? Yung iba, takot sa palaka, sa ipis. Baka walang kwentang takot yun eh. Sa daga. No? Kung ano-ano mga bagay kinatatakot natin, hindi yun eh. Yung punto sa buhay mo na pumipigil, bakit hindi ka makapag-move forward? Ang punto na gusto nating madirect ngayon yung takot na siyang umahad lang sa'yo. Bakit hindi mo marating yung promised land na gusto ng Diyos sa'yo? O yung gusto ng Diyos na maging ikaw na gusto niyang gamitin. Yung takot sa puso mo na, ang hirap parang gumawa, ang hirap magtiwala, ang hirap sundin ang bagay na ito na kalooban ng Diyos. Pero kailangan be strong and courageous. Now why? The necessity of being courageous. Ang dahilan bakit tayo kailangan maging matatag. Sabi sa katabi mo, alam mo bang may dahilan? Bakit kailangan maging matatag? Number 1, Joshua chapter 1 verse 6, balikan natin yon. Sabi ng Panginoon Diyos, be strong and courageous sa isang bagong leader, sa isang bagong mamamahala sa bayang Israel. Nakita niya ang hirap na pinagdaanan ni Moses. Na sa kabila ng grabe yung himalang pagsama ng Diyos kay Moses eh. Pero nakita niya, umiiyak itong si Moses. At ang sabi ng Diyos, be strong and courageous. Why? Because, sabay-sabay nga natin basahin yan, 1, 2, 3, go. Because you will lead these people. Kailangan tayong maging matatag at maging matapang. Kasi, mga tatay, kailangan pang ilid yung pamilya mo eh. Hello? Kailangan pang ilid yung J-group mo. Kailangan pang ilid yung ministry binigay, pinakatiwala ng Diyos sa'yo. You will lead these people, merong nakatingin sa'yo. Sabi ng Diyos, Joshua, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Dapat, listen to me, tingin kayo lahat sa akin. Sino dito nakakaramdam minsan ng natatakot din? Be honest. Magtaas ang kamay, natatakot kayong magtaas ang kamay eh. Tama?
Di ba minsan dinadalaw din tayo ng takot pag tayo'y nag-iisa? Nakakaramdam din tayo minsan na tayo'y napanghihinaan ng loob. Lalo kapag narinig natin ay puro mga negatibo, mga bagay nagbibigay sa atin ng bigatin. Minsan parang gusto mo na lang mawala. Tama? Pero kailangan kang maging matapang kasi may pinagagawa pang Diyos sa'yo. Dapat may dahilan ka. Amen. At ang hugot mo, dahil may pinagagawa ang Diyos pa sa atin. Kaya sabi mo ka sa katabi mo, bawal ka manghina. Kung manghina ka man, nadapa, tumayo ka uli. Kasi may dahilan, bakit ka kailangan magpatuloy? Hindi ka pwede kumayaw na lang basa-basa sa buhay. May kausap mo ba ako rito? Amen. Oo, nakakapagod maging malakas. Pero sa dulo ng kapagurang yon, ang Diyos na may nag-aalok sa atin, nabibigyan kita ng kapahingahan. Lumapit ka sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa Diyos may kapahingahan eh. At bakit kanya bibigyan ng kapahingahan na kalakasan? Kasi may pagagawa pa sa iyo ang Diyos. Amen? Pagtatapusin mo pa ang iyong anak. Hello? Kailangan ka maging matatag kasi ang liit pa ng anak mo. Kailangan pa nila ng nanay. Hello? Kasi simula pa lang ng negosyong binuksan mo. Para yan sa iyong mga anak. Kasi simula pa lamang ng ministeryong tinanggap mo, marami pang gagawin sa iyo ang Diyos. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, may gagawin ka pa kay Lord. May dahilan ka ba? Bakit kailangan ka maging matapang? Dapat eh. Kasi kung wala kang paghuhugutan at ang puro marinig mo sa paligid mo ay puro negatibo, balita sa dyaryo, balita sa radyo, mga post sa Facebook. Tama? Mga chismis nila Marites, nila Marisol, nila Maripe. Hindi ko na alam kung ano mga ibig sabihin nun eh. At kung doon ka titingin, talaga, babagsak ka. Tanong ko sa'yo, bakit ka kailangan maging matapang? Sabi ng Diyos, because you will lead these people. Kay Diyos may dahilan eh. Nililid pa niya eh. Sa'yo, anong dahilan? Sagutin mo ito, kailangan kong maging matatag kasi, pakipindot. Ano yung naka-underline dyan? Sa'yo, ano? Kailangan kong maging matatag, kailangan kong maging matapang kasi bakit? May dahilan ka ba? Kasi kailangan kong magamit pa ng Diyos. Kasi kailangan kong marating yung pinagagawa ng Diyos sa akin. Kailangan kung makapagtapos kasi tutulungan ko ang aking pamilya, ang aking magulang. Anong dahilan mo? Kasi kung wala kang dahilan, madaling sumuko, madaling umayaw. At ang iba, ang paraan ng pagsuko, hindi naman kikitilin nilang buhay nila eh. Yung paraan ng pagsuko ng iba, yung walang gagawin. And they will just go with the flow. Tama? Yung maging dead man na lang sa buhay. Wala na lang. Parang ang kanila, kakain, matutulog, gigising, parang robot na lang sila. Wala nang dahilan. Bakit sila lumalaban? Talim mo katabi mo, may dahilan ka ba? Bakit kailangan kang maging matatag? Sabi ni David kay Solomon, na si David ay mamamatay na, at itong si Solomon ang susunod na magiging hari ng Israel. Kinausap niya ang kanyang anak at ang sabi sa 1 Chronicles chapter 28 verse 20, David also said to Solomon, his son, be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. Huwag ka matakot o madismaya. Kasi totoo naman sa tao madismaya eh. Tama? Pati sa sarili mo, nadidismaya ka. Sino minsan nadidismaya rin sa sarili niya? Amen. Di ba? Minsan nadidismaya, bakit ba hindi ko pa ginagawa to? Bakit ba ginawa ko yun? Di ba? Many times we are discouraged with our own self. With our wrong decisions. Where we are right now.
where we supposed to be or what we are supposed to be doing. And we are discouraged and dismayed because of many things in our lives. Pero sabi ng Biblia, sabi ni David kay Solomon, be strong and courageous and do the work. Meron ka pang trabaho. Sabi sa atin, may trabaho ka pang kailangan tapusin. Meron pa tayong trabaho. Amen? Ang totoo, tingin na sa akin, mga nanay, tatay, lolo, lola, hi, hello. The moment na huminto ka na sa pagtatrabaho, the moment na ikay huminto lang sa maging matapang at maging matatag, simula na ng panghihina mo. Tama? The moment na hindi ka na gumagawa, wala ka nang ginagawa, wala nang layunin, bakit ka gumigising at bumabangon? Makikita mo unti-unting nanghihina ka. Sabi ng ni David kay Solomon, Solomon, my son, be strong and be courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord, God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. Kay Solomon, kailangan matapos niya ang templong paggagawa ng Diyos. Sa'yo, ano yung trabahong kailangan mo pantapusin? Meron ba? Nanya kayo? Yung iba maraming tao, sana hindi tayo yun ha. Yung gumigising ka, alam mo may trabaho ka, pero hindi mo alam bakit ka nagtatrabaho. Nanya kayo? At bandang huli, nagiging routine yung buhay mo. Bandang huli, magtatanong ka at maghahanap ka. Hello? Dapat alam natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Sabi mo yung katabi mo, alam mo ba yung pinagagawa sa iyo ng Diyos? Kasi kung hindi, wala kang hugot para maging malakas. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pa dapat mamatay. Hindi pa, hanggat may pinagagawa pa ang Diyos sa atin. Amen? Kahit masagasaan ka, hindi ka dapat mamatay pa. Hello? Hanggat hindi mo natatapos, naalala ko yung sa isang talata, and David finished all the things that God has commanded him, and he died. Nung natapos si David, mga pinagagawa ng Diyos sa kanya, doon lang siya namatay. Hello? Makumpleto mo lahat ng assignment mo kay Lord. Kaya maging matatag, maging matapang. The necessity of being courageous for fighting life battles. Kasi ang buhay puno ng labanan eh. Tama? Puno ng labanan. Labahin lang, ang dami na eh. Pag di ka lang naging matatag dyan sa labahin, mga nanay, bibigay ka rin eh. Bandang huli, gusto mong sunugin na lang yung mga labahin. Itapo ko kaya lahat ng ito. Di ba tapos-tapos? Di ba? Ang daming labanan sa buhay. Tama? Akala ng iba, ay simpleng, ano lang yan, simpleng, plain housewife lang yan. Plain housewife? Akala niyo ba plain housewife lang? Ang daming trabaho niyan. Eh kung sisingilin lang tayo mga mister sa mga tinabaho nila sa bahay, baka kulang ang sweldo mo. Magkano ang bayad sa labandera? Magkano ang bayad sa nagpa-plancha? Planchadero ba tawag na? Planchadera? Magkano ang bayad sa cook? Yaya. Ha? Misa kahit nasira yung tubo, tubero. Pagka binayaran mo, hello? Tapos sa gabi, sisipin ka pa sa kanya, magkano bayad dyan? O, yung mga binatang dalaga, sarado mo na tenga. Pero normal yan eh. Kung sisigilin ka lang, buti na lang hindi sumusuko yan eh. Amen? At nagiging matatag. Tapos, pag-uwi mo, pagod na pagod ka. Tatay. Ha? Dahil pinagalitan ka sa trabaho mo, pinag-iinitan ka, pag-uwi mo, pagbubuntungan mo ng galit yung asawa mo, nasaan ang kape ko? Bakit ang lamig nitong sabaw? Di ba? Ang ambag mo lang naman ay pera, sabi nung isang napanood ko.
Pero sa kabilang banda, mga nanay, tingnan nyo rin, baka naman pagod din sa trabaho si mister. Di ba? Marami ring mga pinagdaanan. Kaya kailangan mag-intindihan lang eh. At huwag maghanapan ng trabaho. Magtulungan. Hello? At magpalakasan sa isa't isa. Hello? At kung minsan hindi mo makita yung kalakasan mula sa asawa mo, mga mag-asawa, magsabi nga ng amen. Di mo makita yung lakas na dapat ibinibigay sa iyo ng misis mo, huwag mong hanapin sa iba, ha? Hello? Kasi yung iba, magaling magpalakas, pero demonyo yun. Iba kaya nahulog eh. Kasi yung hinahanap niya sa misis niya, nakita niya sa iba, ang sarap magtimpla ng kape. Kuwang-kuwa yung lasang gusto ko. Wow! Pagka kinausap ko, nakikinig. Eh kung makakasama ka lang din niya, ng ilang taon at araw-araw, baka malala pa sa misis mo yan eh. So what's the point? Lahat tayo nangahanap ng kalakasan sa ibang tao, di natin makita. Dahil ang buhay ng tao, ang daming labanan. Kaya ano kailangan mong gawin? Kumapit natin sa Diyos. Amen. Pag sa tao ka tumingin, manghihina ka talaga kahit na sa pinakamalapit pa sa'yo. Amen. Pero alam nyo, pinagpala din naman yung mga mag-asawang nagtutulungan. Pinagpala yung mag-asawang nag-uunawaan sa kanilang mga kahinaan. Sana ganun tayo. Amen? Yung tipong, ano yung kahinaan mo, kalakasan niya. Kung ano yung kakulangan mo, siya ang pupuno sa'yo. Wow! Di ba? Sinong gusto ng ganun? Wow! Pag-pray nyo kay Lord. Ha? Palawakin yung pag-uunawaan nyo, mga mag-asawa. Ba't ba napunta niya sa pag-aasawa? Kasi life is full of battles. Joshua chapter 1, verse 2 and verse 9, patay ng lingkod kong si Moses, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Tandaan mong bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot ang mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi tayo iniiwan ng ating Panginoong Diyos. Kung buong yung pananampalataya sa Diyos, nakikita mong kumikilos ang Diyos sa iyo. Kahit sa panahon ng mga kabigatan, kumikilos pa rin ang Diyos. Sa panahon hindi mo siya nararamdaman, kumikilos pa rin ang Diyos. Hindi mo nakikita ang kamay ng Diyos, magtiwala ka sa puso ng Diyos, hindi ka niya iwanan, ni pababayaan man, mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya humugot ka lagi ng lakas sa Diyos. Amen. Na minsan sa tingin natin sa ating sarili, sabi ko nga kanina, discourage tayo sa sarili natin eh. Tama? Lalo pag tinignan mo yung kahinaan mo, madi-discourage ka talaga. Nagawa mo na nakaraan, ano ba yun? Ba't ko ba nagawa yun? Ba't ko ba nasabi yun? Ba't ko ba pinuntahan yun? Hello? Bakit ba nangyari yun? Ang dami natin discourage sa ating sarili. Ba't ba ako kulang sa height? Ba't ba hindi matangos ang ilong ko? Ba't ba maitim ako? Ang dami natin discourage sa buhay. Ba't ba nakakalbo ako? Puro sa gilid na lang ang buhok ko. May kalbo pala tayo nandito. Hindi kita inano kapatid ha? Magka-align ang ano ngayon. Alignment. Ngayon magka-align. Bihirang nangyayari yan sa solar system. Magka-align. Maraming discourage sa buhay. Tama? Pag tumingin ka sa salamin, makikita mo, dami ko ng wrinkles. Paano mo yung tuhod mo? Nanghihina na ako. Tapos titingin ka pa sa misis mo o sa mister mo, Diyos ko po, Lord, ba't ba ito na pang-asawa ko? Madi-discourage ka eh. Hello? Pero alam niyo po, ito maganda, iba ang pagtingin ng Diyos sa atin kaysa sa pagtingin natin sa ating mga sarili.
Sabi ng Judges chapter 7 verse 2, sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami yung mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midianita. Baka kalain lang sarili nila na nakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko. Dahil sa dami nyo, kaya nyo natalo. Kaya sabihin mo sa mga taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ngunit 10,000 pa ang naiwan. Sa labanan, ito, may labanang harapin si Gideon. Sabi ng Panginoon Diyos, ay baka pagka hinarap nyo Midianita, at sabihin, kaya kayo nanalo dahil sa dami nyo, lahat naman yung mga nandyan, 32,000 lahat ng yan. Hindi lahat na nandyan matatapang at gusto makipaglaban. Sabihin mo sa kanila, sabi ng Diyos kay Gideon, lahat ng takot, uwi! Naalala ko ito ni si Bishop Boy Ramos, preaching niya ito Lahat ng takot, uwi! Sabi mo sa katabi mo, lahat ng takot, uwi! Hindi ka pwedeng lumaban ng may takot ka Si Gideon, kung titignan natin, nung binati siya ng anghel, sa unang-unang bahagi ng kwento ni Gideon, binati siya ng ganito, matapang at magiting na lingkod ng Diyos. Sabi ni Gideon, paano ako naging matapang at matatag na lingkod ng Diyos? Ako ang pinakamahina sa aming pamilya at ang pamilya ko ang pinakamahina sa lahi ni Benjamin at sa lahi ng buong Israelites. Kami pinakamahina. We are the least of the least of the least. Paano naging matatag? Pero ibang pagtingin ng Diyos sa atin. Hello? Ang tingin sa iyo ng Diyos, matatag ka, matapang ka. Kaya mo yan. At magtatagumpay ka hindi dahil sa dami, hindi dahil sa mga kasama mo, dahil kasama natin ang Diyos. You have to be strong and courageous. Yes, normal maging matakot, pero hindi pwedeng lumabang ka ng takot Kita niyo yung mga tirang takot kahit sa bilyar, hindi pumapasok. Sa basketball, yung tirang takot, hindi sure. Sa buhay din, ganun. Pagkatakot ka, walang mangyayari sa'yo. Kaya sabi mo sa katabi mo, paglabanan mo yan. The necessity of being courageous. Sumunod, to be able to obey God's command. Alam niyo, pag takot tayo, hindi rin tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. Anong sabi ng Diyos sa chapter 1, verse 6 to 7? Be strong and courageous to obey all the instruction. Pag ikay naging matapang at matatag, masusunod mo yung kalooban ng Diyos Kasi totoo lang. Tingin kayo na sa akin, hallelujah, hallelujah. Hi. Hello. Hike. Kagaling ko lang ng Japan, hike. Pag di ka naging matapang, mako-compromise ka. Hello? Mako-compromise ka Pag di ka naging matatag, yung faith mo, mahaluan. Ang paglakad sa katwiran at kabanalan, talagang marami kang masasagasaan. Hello? Yung ipaglaban mo ang yung paniniwala sa Diyos, talagang ang kaaway, sasabihin ko sa iyo, nandyan para atakihin ka. Kaya, be strong and very courageous. Kasi you have to obey kung ano man ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Dito tayo magtatapos. How to obtain courage. Paano natin makukuha ang tapang? Una, sa salita ng Diyos. Through God's Word. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. To be careful to obey all the instruction Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Then, verse 8, tignan nyo kasi kinukot natin ito This book of the law. Nung sinabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, maging matapang ka 3 beses, maging matatag ka. Then, verse 8, itong mga salita ko, wag lalayo sa'yo. Saan tayo huhugot ng lakas? Sa Word of God Nandiyan kayo? Kaya pag-araw ng linggo't pagsamba, pakikinig ng salita ng Diyos, kung maaari, hindi ka dapat mawala. The moment na uma-absent ka na sa gawain ng Diyos, ay sabihin ko sa iyo, ang daming labanan sa buhay. Paglabas mo pa lang, inaatake ka na ng kaaway. Hindi mo nakikita ang demonyo, lagi nakaambayan. Sabi ng Bible, para yang leyong umaatungal na gusto kang sirain.
Pero kung walang Word of God na siya rin pang atake mo sa kaaway, at yung faith of shield na siyang sasangga sa anumang mga tudla ng kaaway, ay matatalo ka. Anong sabi ng Panginoong Diyos? Joshua, be courageous, be strong, be strong, be courageous, be strong and be very courageous. Then this law shall not depart from you. Pag-aralan mo salita ng Diyos kasi yan ang hugot natin sa kalakasan. Hindi ka lalakas, tingin kayo sa akin. Nalagi mo na tinitingnan Facebook. Minsan madidismaya ka pa nga eh. Nakikita mo yung mga batchmate mo nandun sa Boracay. Madidiscourage ka, bumili ng bagong bahay. Nandiyan kayo? Graduate ang anak with honors. Tapos yung anak mo, tambay. Nandiyan kayo? Hindi discourage ka eh. Pag sa Facebook ka maghanap ng lakas, sabihin ko sa'yo, lalo ka manghihina. Eh, ang iba, pag gising pa lang ng umaga, Facebook agad ang tinitignan. Kaya lalo ka nanghihina eh. Hello? Paano ka hugot ng lakas? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Basahin mo, sabi doon, do not, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ang inaalala mo lagi, sabi sa katabi mo, ang lagi mong pinag-aaralan, lagi mong pinagbubulay-bulayan ay ano? Salita ng Diyos. Diyan ka huhugot ng lakas. The moment na hindi ka na nagbabasa ng Bible, Sino nagbasa ng Bible kaninang umaga? Praise the Lord. Kagabi, noong isang gabi, iba, wala na maitaas na kamay. The moment na hindi ka na nagbabasa ng Bible, magiging emotional ka, madadaig ka ng mga bigatin. Ay, ang grabe, pag hindi ka nag-aaral ng Word of God, walang revelation sa'yo si Lord. Walang yung puso na alam mo, kaya mo kasi ang Diyos, ang kanyang salita, gumagabay sa'yo. Mahirap. Ngayon, ang takbo ng mundo, tingin kayo na sa akin, lalo mga kabataan, gusto nilang parang gawing ang Bible ay hindi na relevant sa ating panahon. Nandiyan kayo? Yan ang gustong itatak ng mundo ngayon sa next generation. Kaya, mga kabataan, taas nga kami mga kabataan, mga youth. Huwag magtaas sa kamay ng di na kabataan na mahiya kayo. Tandaan nyo lagi, ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, at mabisa. Lilipas ang lahat ng bagay sa mundo, ngunit ang salita ng Diyos mananatili magpakilanman. At tayo mga mananampalataya, tasa kami mga mananampalataya, lagi tayo sa Word of God huhugot ng lakas. Amen? Diyan ka hugot ng lakas. Sa panahong nanghihina ka, ang Word of God, pag nabasa mo, Lord, salamat. Sino rito sa panahon ng pandemic, stay ka sa bahay, lalo kang nagbasa ng Bible? Totoo? Di ba, no? Tapos pag nagbabasa ka, sino yung lumalakas at nawawalan ng takot sa nangyayari sa mundo? Di ba, totoo? Mabisa kasi ang salita ng Diyos. Kaya sa panahong may takot ka, sa panahong nadidiscourage ka, nadidismaya ka sa nangyayari sa paligid mo o sa buhay mo, pick up the Bible. Read, meditate, eat the Word of God. Kainin mo, palakasin ka ng salita at mga pangako ng Panginoon. Pangalawa, how to obtain courage. Through earnest prayer. Yung mataimtim na panalangin. One day, Jesus told His disciple, Luke 18 verse 1, a story to show that they should always pray and never give up. Ang Panginoong Hesus ang tinuturo sa mga disipulo ay yung laging manalangin at huwag bibigay. Always pray, then you will never give up eh. Nandiyan kayo? Pag nagpe-pray ka, never give up. Kasi kausap mo ang Diyos eh. Sa Kanya humuhugot ka ng lakas. Ang salita niya
at sa pamagitan ng panalangin. Maniwala kayo, prayer is always effective. Prayer is powerful weapon. Hello? Sino ang nagpe-pray ng 30 minutes? Wow. Nagpe-pray ng 20 minutes. 10 minutes. Taas sa kamay. Nagpe-pray ng last 2 minutes. Parang basketball, no? Dapat ang ating panalangin, hindi po ito, totoo lang, hindi ito sa pahabaan. Kundi lagi nakakommune ang iyong sarili sa Diyos. At pag nagpe-pray ka, lalakas ka, kukuha ka ng lakas sa Diyos. Pangatlo, how to obtain courage through godly people. Sa mga taong kasama mo. Philippians chapter 1 verse 14, most of the brothers in the Lord have gained confidence from my imprisonment, and they're even more to speak the message courageously. Si Pablo, sabi niya, yung mga nakabalita sa nangyayari sa akin sa pagkabilanggo ko, lalo silang naging matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, makita ng mga lingkod ng Diyos, lalakas tayo eh. Kaya, tingin kayo na sa akin mga kapatid, matatapos na ako. Sino dito gusto maging matatag pa sa buhay? Taas ang kamay. Mamili ka ng makakasama mo. Ano kayo? Pag ang kasama mo ay laging nega, nako. Magkikwento ka pa lang ng pangarap mo, sabi na, ay, naku, huwag mga gawin yan. Sus, sabi mo, wala na, sira agad ang pangarap mo. May ganyan tao, totoo lang. Magkikwento ka pa lang. At mag-ingat tayo. Hop! Ya. Pati kung kanino mo sasabihin ang panaginip mo. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng tao masaya sa gagawin ng Diyos sa'yo. Hindi lahat. Si Joseph sinabi niya yung panaginip niya, kinainggitan siya pati ng kanyang mga kapatid. Mag-ingat ka, hindi lahat ng taong dapat mong kasama, mauhugutan mo ng lakas. Yun lang mga taong may takot talaga sa Diyos. Yung alam mong itong taong ito sumusunod sa kalooban ng Diyos, yun ang masarap na kasama. Pero yung kataong ang papayo sa'yo, nako, manghihina ka lalo. Hiwalay mo na yung misis mo, sabihin sa'yo. O kaya, inom natin yan, Brad. Problema ka, inom natin yan. Hindi malalaman ito ni pastor, tayo lang. Ako, mag-ingat kayo sa ganyan mga salita. Hoy, walang magpipicture. Picture dito, ha? Nako, sabihin ko sa inyo, yan yung mga taong poisonous. If there is something hidden and secret, kanya kayo? Anumang bagay na sinisikreto at itinatago, may something doon na may mali. Kanya kayo? Yung, wala magpipicture dito, ha? Walang magpipicture. Tayo-tayo lang to, ha? Ha? Ano man nangyari dito, mananatili dito. Nako. Bakit? Bakit may kailangang itago? Hello? Mag-ingat ka na makakasama mo. Hindi lahat ng tao makakahugot ka ng lakas. Amen? Mamili ka na magiging best friend mo. Sino rito may mga best friend? Taas ang kamay. Meron? Kayo ba'y nagpapalakasan o nang uutangan? Godly people, yung ma-encourage ka sa Kanya. Why? Being courageous, yung taong matapang, pagkasama mo, tumatapang ka rin. Because courage is contagious. Ang tapang, nakakahawa. Kita mo kahit sa mga fraternity, sa mga ganggang, pagkasama mo yung matapang, pili mo, matapang ka na rin Di ba? Ay, tapang to kasama ko. Sige, yung pala, siya unang tatakbo. Nakakahawa ang tapang, kaya mamili ka ng makakasama mo. Hello? Sino-sino yung mga yon? Yung mga taong ipupus ka sa calling mo? Ipinagpe-pray ka? Pag may problema ka, maririnig mo sa Kanya ang tungkol sa Diyos? Hello? Amen.
Alam mo, yung spiritual na taong kasama, yun ang kasama mo dapat. Pero yung kwentuhan nyo, kagagaling na ng church, puro kalaswaan, huwag mo sabihin ko sa'yo. Kagagaling lang sa church, ang pag-usapan nyo, chismis agad. Naku, praise the Lord, hallelujah. Hello? Hindi ka lalakas doon. Mamili ka ng kasama. Kasi kung ano ang nangyayari sa kanya, sa mga taong godly, pinagpala, ginagamit ng Diyos, mangyayari din sa'yo. May transferring of the Spirit. Joshua chapter 1 verse 5, as I was with Moses, so I will be with you. Kung ano nangyari kay Moses, mangyayari din sa'yo. Kasi yun ang kasama ni Joshua eh. Hello? Pag yung kasama mo, laging discouraged, laging takot, laging may pangamba, puro reklamo sa buhay, may narinig kayong ganyan, lahat reklamo. Ito ng bansang Pilipinas, itong presidente natin, walang matino sa kanya. May gano'n kayong kilala? Ha? Yung walang matino, lahat may problema. May nangyari ng maganda na nangyayari, ha? Sa kanya, parang di pa rin, parang may mali, ano? Naghahanap lagi ng mali. Hello? Ay, nako, huwag niyong sasamahan. Kasi ang bad character will corrupt the good one na nasa sayo. Corruption, yan eh. Parang virus yan eh. Gusto mo maging matapang? Sumama ka sa mga taong matapang ng godly sa Diyos. How to obtain courage? Look to God for courage. Laging tumingin sa Diyos. Kung di mo makita sa kaibigan mo, di mo makita sa kapamilya mo, di mo makita sa asawa mo, tumingala ka sa Diyos at tumingin ka ng lakas sa Kanya. Luke 21 verse 28. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. So when all these things begin to happen, stand, be strong, and look up, for your salvation is near. Sabi ng Panginoon, kapag nakita nangyayari, kaguluhan ng mundo, digmaan, taggutom, pag-ibig ng tayo, nawawala, tumingala ka sa Diyos at tingnan mo yung kaligtasang gagawin ng Diyos sa'yo. So lagi tayong tumingala sa Diyos. Hindi titingala ka na hinahanap mo kung ano man yung butiki ba yan o ano. Ibig sabihin yung faith mo nakatuon sa Kanya. Amen? Kasi kung wala kang mahugutan ng lakas, sa katabi mo, sa pamilya mo, asawa mo, kaibigan mo, saan ka hugot? Ano mangyayari sa'yo? Manghihina ka na lang? Aayaw ka na lang ba? Anong gagawin mo? Tama? Piliin mo na lang sumuko? O dapat matapos mo yung pinagagawa ng Diyos sa'yo? O dapat makarating ka doon sa nais ng Diyos sa'yo? Kaya anong gagawin mo? Kung wala kang makitang lakas sa iba, tumingala ka sa Diyos. Huwag kang mawawala ng pag-asa sa Kanya. Amen? Manalangin ka at hingin mo yung lakas ng Diyos. Lord, ang bigat nitong pinagdadaanan ko. Ang bigat nitong karga-karga ko. 2 kabang bigas. Ang bigat. Talaga ba lang, kargador ka para talaga, no? Yung panatabaho mo. Nabibigatan ka. Hindi ka ng lakas sa Diyos. Minsan, pakiramdam natin, buhat natin ang mundo. Minsan ganun eh. Tama? Sa ibang wala nang pakialam sa buhay, minsan parang wala lang sa'yo. Kasi maaaring bumigay ka na eh. Umayaw ka na eh. Nag-stop ka ng lumaban. Pero sa mga lumalaban pa rin, minsan pakiramdam natin, buhat natin ang mundo. Kaya anong gagawin? Tumingin lagi sa Diyos. At anong gagawin? Look for God's presence. Humingi tayo ng tulong sa Diyos at hingin natin ang presensya ng Diyos sa atin. Hindi ka lang titigala ng basta, Lord, bahala ka na, kundi ang hihingi mo, Lord, palakasin mo ko. Panginoon, dumating ang presensya mo sa akin. Kasi pag puspos ka ng Santong Espiritu, ano man ang atake ng kaaway sa'yo, tatayo ka at babangon at lalaban. Makikita mo, hindi na yung lakas mo ang gumagawa at kumikilos, kundi yung Diyos na nasa buhay mo. Pangako naman ng Panginoon Diyos, Hebrews 13 verse 5 to 6, for He Himself has said, I will never leave you, nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. Sabi ng Panginoon Diyos, I will not fear what can man do to me. Anong katatakot ko? Anong kayang gawin ng tao kung kasama ko ang Diyos? Kung kasama ko ang Diyos, anong kayang gawin ng tao? Joshua chapter 1 verse 9, magtatapos tayo rito.
Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. God is with us, kasama natin ng Diyos. Psalms 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. At dito tayo magsatapos sa talatang ito, Isaiah 43 verse 1 to 3. Tayong lahat ay tumayo. Isaiah 43 verse 1 to 3. Israel, ito sinasabi ni Yahweh. Pwede mong gawing personalized. Palitan mo yung salitang Israel. Gawin nating pangalan mo. Okay? Babasahin natin ito, gawin natin personalized. Yung Israel, banggitin mo yung pangalan mo. Okay? 1, 2, 3, go. Blend. Ito sinasabi ni Yahweh na lumikha sa'yo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. The secret of how to be courageous, how to be strong in life, God called us to live into strength, not ours. Kasi tinawag tayo ng Diyos maging malakas, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa lakas ng Diyos na nasa atin. Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Anong ikatatakot mo? Ano man ang gawin ng tao sa'yo. I-call to be strong and courageous. May panawagan ng Diyos sa'yo Maging matapang ka, maging matatag ka, huwag kang aayaw, huwag kang bibigay. Ay! May pinagagawa pa ang Diyos sa atin. Hindi pa kailangan mamatay, hindi ka kailangan sumuko, tumayaw sa buhay. Tumayo ka't bumangon ng may dahilan. Don't just go with the flow. Fight for your destiny. Fight for the calling na binigay sa'yo ng Diyos. Because you're going to lead these people. You're going to lead your family. You're going to lead your sons, your daughters. May pagagawa pa ang Diyos sa'yo. Be strong and be very courageous. Let us bow our heads, and as we worship the Lord,